Guys, good evening. Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, check natin ang 2023 Honda BR-V 1.5 VX CVT Honda Sensing Lunar Silver Metallic. So guys, ito yung top of the line variant ng ating Honda BR-V. Ang kanyang price is 1,390,000 pesos. So tour ko na kayo ngayon sa ating featured unit for today. Guys, ito yung second generation ng ating Honda BR-V. So ito yung kanyang front portion. So nakaano na tayo, LED headlights with daytime running lights, LED fog lamps, glossy black front grille. Then sa lower portion naman, dito sa may lower bumper, so matte black ang ating bumper with chrome accent garnish. So guys, pag nakita nyo siya ng personal, compared dun sa first generation, mukha na talaga siyang compact SUV. Compare kasi dun sa sa una, medyo may pagka pa siya, MPV category. Pero ito ngayon talagang SUV na talaga siya. So regarding naman sa engine, 1.5 CVT or 7-speed automatic with 121 horsepower and 145 Newton meters of torque. Double overhead cam and front wheel drive. Ayan. So dito naman tayo sa passenger side. Ayan. So regarding naman sa sa gulong, so naka 17-inch two-tone alloy wheels tayo. Ventilated disc ang ating brake sa harap. Then MacPherson strut naman ang ating suspension sa likod. Then, ground clearance is 207 millimeters. Then, regarding naman sa top of the line, sa VX and VN, top of the line middle variant, yung kanyang side seal, so sa center, meron siyang chrome garnish. Ayan. Kasi dun sa S, full na matte black ang ating side seal. Ayan. Then, regarding naman sa side mirror, na siya, door integrated na. Ayan. So dito iwas blind spot siya, guys. Ayan. Then the same time, ang side mirror cover natin is body color. Then meron siyang lane watch camera. Ayan. So ang purpose nito, guys, is every time na mag-right turn tayo, sa head unit na lang tayo titingin. Then, chrome na ating door handles. Then guys, smart entry na rin siya. So mamaya ide-demo ko siya pag nandun na tayo sa driver side. Ayan. Sa likod naman, guys, naka drum brake tayo sa ating brakes. Ayan. Then, ang ating meron na tayong roof rail. So meron na tayong foundation just in case na i-consider nyo or option nyo magkaroon ng roof rack. Yan. Pero if ever, guys, ang alam ko kasi pag magpapaligay ka ng roof rack ngayon, kailangan kayo, i-issue nyo muna yung resibo ng pagbili nyo ng roof rack. Then tsaka siya ipaprocess para ma-indicate doon sa CR. Then, body color na ang ating shark fin antenna. Then, dito naman tayo sa back portion. So sa back portion naman, guys, so sa ilaw natin, sa taillights natin, LED na siya. Then meron siyang reverse camera. Then 4-eye backup sensor. So yun yung additional feature for the second gen. For the middle variant tsaka sa top of the line variant, meron na siyang 4-eye backup sensor na built-in. Then sa lower rear bumper naman, meron siyang chrome finish. Yan. Kita ko lang ulit yung back portion natin, guys. Yan. So saan naman natin? So just in case na 5 passengers lang ang sasakay, so meron tayong 530 liters of cargo space. Then pag nakaangat yung natin,
sandalan sa third row, meron tayong 244 liters naman. So, pakita ko lang guys, just in case na 7 passengers. Ito ang magiging allotted compartment natin. So, meron tayong tonneau cover dito or board para just in case na 5 passengers below and marami tayong luggages. So, magpa-flat yung surface ng ano natin, third row. Ayan. So, nabababa rin naman. Ayan. So, sa side na to, dito yung tools niya. Ayan yung tools. Then, yung jack niya is nasa ilalim ng passenger seat. Tapos, ang spare tire natin guys is nandito sa ilalim. Ayan. So, dito meron siyang bolt para ilulusen up lang natin siya guys para bumaba yung spare tire. Fuel tank capacity is 42 liters. Minimum octane is 91, so unleaded. Pag gusto niyo mag higher octane, kailangan consistent. Yun na yung octane na gagamitin niyo palagi every time na magpapagas kayo. Ayan, so buksan ko lang guys. So dito naman tayo sa second row. Pakita ko lang kung gaano ka-spacious ang interior natin. Then, dito naman sa sides natin, yung retain, yung texture niya with leather and gray stitches. Ayan. Then, meron tayong 6 speakers, 4 speakers pala and 2 tweeters. Ayan. So, yun yung combination. Then, full genuine leather na ang ating seats. Then adjustable lahat ng headrest. Then black na ang ceiling natin guys. So mas premium ang interior lalo kasi lalo na pag black ang ceiling. So factor din kasi yung yung colors sa taas. Then meron tayong blower dito sa second row. So ito yung kanyang fan. So meron tayo hanggang number 3. Yan. Pero ang thermostat niya guys is depende pa rin doon sa harap. Yan. So kung makikita niyo naman guys, ayan. Very spacious ang interior. Yun yung isa sa mga gusto ko kay Honda talaga. Then isa sa mga maganda rin kay Honda guys, kung first time buyer kayo ng Honda, twice a year lang or every 6 months lang ang PMS niya. So mas time consuming siya compare with other brands na 4 times ka mag-visit. Ayan, so smart entry siya guys. So ang pag-lock ng unit is pinutin mo na yung lock button. So yung smart key kasi is nasa pocket. So iilaw yung mga tail lights and headlight. So it means sarado na siya. So pag gusto mo siyang i-check kung nakasarada dito sa So kasi ang pag-open naman ng unit guys, lagay lang natin yung kamay natin sa door handle. Ayan, so mag-o-open na siya. Ayan. So regarding naman dito, sa sides natin for the driver seat, nandito yung mga buttons natin, yung power folding side mirrors, adjustment ng side mirror itself, nandito yung kanyang knob, ayan, so left and right, central door lock. So, pag binaba natin to, walang access yung passengers para ibaba yung windows. Central, then power wind, ito yung pinaka-access naman, just in case na nakaangat naman to. So, ito yung buttons nyo for the windows. So, PSI or yung tire pressure is nandito lagi sa gilid ng driver seat. So normally ang sinasabi ko sa clients ko is 32 sa harap, 30 sa likod. Pero pwede nyo namang adjust yan kung saan kayo mas komportable. Ayan. So dito naman tayo sa front seats. So manual adjustment. So meron ng height adjustment ang ang driver seat ng BRV. Before kasi guys wala, fix siya. And ang nadagdag sa interior guys is yung armrest. Na leather na rin with gray stitches. So ano ko lang. Ayan. So buksan ko lang yung ating map light. Kasi gabi na rin eh. Ayan.
So nung sinara ko yung pinto, meron tayong BRV na welcome symbol. So guys, pag naka Honda Sensing nga pala ang unit natin, like yung nakita nyo kanina, colored na yung digital panel natin. Yan, colored na yung digital panel natin. Then meron tayong analog for the RPM. Yan, tsaka yung kilometers per hour. Yan, kung gaano tayo kabilis. Yan. Then, ang steering wheel natin guys is cover na rin ng leather with gray stitches. Then, audio control with hands-free telephone assist. This is for the Honda Sensing and adaptive cruise control and another buttons para ma-adjust natin yung sa panel kung ano yung gusto mong i-modify. Then meron tayong paddle shifters dito, plus and minus sign. Yan. Tapos nandito yung sa turning lights. For the turn signal. Ayan. Tsaka yung sa ilaw. Then dito yung wiper. Hazard. Touchscreen audio unit with Apple CarPlay, Android Auto ready. Pero via cord pa siya guys. Yan. Tapos aircon buttons natin. Yung on, thermostat. Then yung fan. Then sa baba naman ng aircon, meron tayong power outlet. So meron din tayong dalawang USB port. Yan, for charging and for connecting ng phone or mirroring. Ayan. Tapos meron tayong 2 cup holders. Transmission guys, meron tayong park, reverse, neutral, drive, and sports mode. So pag sports mode guys, like sa mga sinabi ko sa mga previous vlog ko, medyo mas magko-consume siya ng gasolina compare sa drive. Pero kung drive lang naman and long drive, more on expressway, mamimit naman ng drive mode or normal mode yung speed na gusto mo. Ayan. Then handbrake. Ayan. So kung magha-handbrake tayo guys, lalo na sa mga bago pa lang nagda-drive, mas maganda pinakamataas or sagad natin sa taas para wala siyang tendency na gumalaw. Just in case na mga medyo paslant ang parking natin, hindi siya gagalaw. So kasi makaramdaman mo agad yan pag ang parking natin ang handbrake natin is medyo lang, naiangat mo lang ng konti, gagalaw at gagalaw yan. Tapos yung armrest natin, dito yung glove box, then adjustable headrest. So na-mention ko naman kanina. So sa 7 seats, adjustable lahat ng headrest natin. Ayan. Then ang kinaganda lang sa sa mga sides ng door ng natin ng BRV, combination siya ng matte black, then silver garnish or accent. Then, ang maganda naman sa panel guys, urethane texture. At the same time, dito is leather with gray stitches. Then glossy black and chrome finish. Ayan. Para mas mas maganda ang dashboard natin if ever. Ayan. So guys, just in case, for 2024, sa mga nagtatanong dyan, 2024 year model, actually, iniintay lang namin. Then, if ever, same look with 2023. So, inuubos na lang namin yung 2023 year model. Then, eventually, intay na lang natin yung pag-announce ng planta kung kailan i-distribute yung 2024 na BRV-V and BRV-VX. Ayan. Pero for BRVS, doon sa entry level na automatic, yun na yung ino-offer namin sa mga sa mga dealership. Yan. So saka ko lang yung ating map light. Then if ever guys, just in case you have any concerns for down payments, slow down promo, bank purchase order, or any discounts for cash payment terms,
and even parts or service appointment, don't hesitate to call or text 0906-386-8937, or you can visit me at 141 Quezon Avenue, Quezon City, and look for me, Ross Oliver Cruz, ang inyong friendly sales executive here at Honda Cars Quezon City. Looking forward to meet you here, guys, and kindly subscribe na rin sa aking YouTube channel para maging updated sa mga susunod na videos at sa mga units na parating for this year, for 2024. So, hope to see you here, guys. Thank you and God bless.